May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Napakasakit naman po nito, inay. Isang taon pa lang ang nakakaraan mula ng pamanaw si Itay. Ngayon naman, kayo naman ang sumunod. Ani, nagluto ang nanay ko ng goto para sa mga naglalamay. Eto, kumain ka. Denver, iniwan na rin ako ni inay. Isang taon na lang, graduation ko na. Pero hindi niya nahintay yun. Talaga sigurong hanggang doon na lamang ang buhay ni Aling Tess. Kung natuklasan ko lang sana ng maaga yung sakit niya, baka hindi siya nawala. Sana nalaman ko kaagad yun. Sana naramdaman ko kaagad na may sakit siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kahit naman nalaman mo ng maagang sakit ng nanay mo, hindi mo rin siya maililigtas kung talagang kukunin na siya ng Diyos. Mag-isa na lang ako ngayon, Teacher. O diba, may kapatid ng nanay mo na nasa Maynila? Alam na ba niya ito? Tessie, kapatid ko. Hindi ba na tayo nagkita? Ma? Anong nangyari? Umiiyak kayo? Ang tita Tessie mo, Maris. Patay na. Ha? Ay, hindi pala nakaligtas si tita. Hindi niya naligtasan yung sakit niya. Oo, anak. Ang hirap, hindi ko malaman siya nakita. Mag-isa na lang ngayon si Annie. Kawawa naman. Aayusin ko na agad ang ticket ko. Kailangan makarating agad ako ng Cebu. Oo, sige po. Susunod na lang kami ni Ronnie doon. Pagdating niya. Yun sana yung gusto kong ipakiusap sa'yo, Ronnie. Kasi kawawa naman yung pinsan ko. At alam ko, hindi matitiis ni Mama na makitang nag-iisa na yung pamangkin niya. Hindi mo naman kailangan makiusap, Maris. Mag-asawa tayo.
kamag-anak mong ibig mong tulungan. At kaya naman natin. Ba't naman ako tatanggi? Salamat naman sa'yo, Ronnie. Pagdating natin sa Cebu, sabihin mo na kay Mama Lina ang napagkasunduan natin para makabawas na yun sa kanilang alalahanin. Oo, siguradong matutuwa si Mama pag nalaman ito. Ani, ngayong nailibing na ang nanay mo, gusto ko sana sumama ka na sa amin sa Maynila. Tita Lina, Oo nga naman, pinsan. Doon mo na ituloy yung pag-aaral mo. Anyway, 1 taon na lang naman yun, di ba? Sa amin ka na tumira, Ani. Para naman may kasama si Mama Lina at Maris pag nasa Dubai ako. kaya lang, paano po itong bahay namin dito? Nakasanla kasi ito sa isa naming kapitbahay. Dahil nga po sa pagpapagamot ng inay. Ibenta mo na ito doon sa pinagsanlaan nyo. Oo nga, tama si Mama. Kasi malulungkot ka lang lagi dito. Tungkol naman sa pag-aaral mo, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala doon. May kita naman ako sa maliit kong negosyo. Mapag-aaral kita. Pero, nakakahiya po sa inyo. Huwag ka lang mahiya. Kaya ka naman pag-aralin ni Mama eh. Dalawa yung pensyon niya. At narito rin kami ng Ate Maris mo na handang tumulong sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Tita Lina, Ate Maris, Kuya Ronnie. Ang totoo, talagang kailangan ko ng tulong. Dahil hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Nangako ako sa bangkay ng kapatid ko. Kaya hindi kita pababayaan, pamangkin. At tutuparin ko yun. Hindi na pala tayo magkikita. Dahil sa makalawa, pupunta ka na ng Maynila. Tama naman kasi sina tita. Malulungkot lang ako kung mananatili pa ako rito. Ako na lang palang mag-isang mamamasyal dito sa park. Pwede naman tayong mag-chat o kaya magtawagan para makapagbalitaan. Sa bagay. Saka naunawaan naman kita eh. Hindi madaling pinagdaraanan mo ngayon. Alam mo, naisip ko tuloy, doon na lang sa Maynila ako magtatrabaho. Bakit? Maayos naman ang trabaho mo dito. Hindi, para magkasama pa rin tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Aba, bakit wala na yung mga maruruming damit namin dito? Ang alam ko hindi pa naglalabas si Maris. Dahil may pinuntahan sila ni Ronnie kahapon. Tita Lina, hinahanap niyo po ba yung mga marurumi ninyong damit? Ay, oo, Ani. Maglalaba kasi ako. Nalabahan ko na po. Nakasampay na nga po eh. Mabilis po ako natapos dahil Pride detergent din pala yung gamit ninyo. Ay, oo. Mahusay kasing mag-alis ng dumi at amoy sa damit yun. Pero sana naman hindi ka na naglaba. Kaya ko naman yun. Maliit na bagay lang naman po yung ginawa ko. At saka okay po yun. Nakatulong na po ako dito. Nalibang pa po ako. Salamat, pamangkin, ha. Mula nang dumating tayo rito, napansin ko na ang kasipagan mo. Pasasalamat ko ito, tita. Sa pagkupkop at pagmamahal ninyo sa akin. Bro, may bago palang miyembro ang pamilya niyo ha. Hindi naman bago, Marco. Dahil pinsang buusan ni Maris. Ngayon nga lang namin nakasama sa bahay. Di bagong kasama. Bro, maganda ba? Hindi lang maganda. Mabait, masipag pa.
Ano pang hinihintay mo? Ipakilala mo na sa akin. Habang narito pa tayo, nang magkalapit na kami. Loko mo. Bata pa yun. 20 years old lang yun. Ikaw, 33 na. Hindi kay bagay. Grabe ka naman sa akin, bro. Binata naman ako ah. Bago ka makapanligaw doon, 3 pagdaraanan mo. Ha? Ako, si Maris, at si Mama Lina. Marami ka susuhulan, no? Ganun ba? Sige, wag na lang. Sabi ko na nga, may susuko ka agad eh. Ikaw pa, napakakuripot mo. Ate Maris, may problema ka ba? Wala naman, Ani. Kasi kanino ko pa napapansin. Parang matamlay ka. Nalulungkot lang kasi ako. Kasi bukas, aalis na ang kuya mo. Babalik na siya sa Dubai. May iwan uli kami nung 2 naming anak. Di ba sabi mo, matagal na nagtatrabaho sa abroad si kuya? Oo. Hindi ka pa rin ba sanay? Ay, Love na love kasi ako ng ate mo, Ani. Kaya siya ganyan. yabang mo naman. Oh, ano? Ibig mo sabihin, di mo ako mahal. Oo na. Mahal na mahal na. Ikaw talaga. Huwag ka na kasing malungkot, mahal. Kasi... Mabilis naman lilipas ang 2 taon eh. Oo nga ate. Makakasama niyo uli si kuya. At saka, narito ka na, Ani. Ang dagdag na magpapasaya sa pamilya ko. At tutulungan ko rin si ate sa pag-aasikaso sa mga anak ninyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Denver! Ikaw palang sinabi ni Tita Lina na bisita ko. Kumusta ka na, Ani? Eto, okay naman ako rito. Mababait si na tita sa akin. Kaya kahit paano, nabawasan ang lungkot ko sa pagkawala ng parents ko. Ang studies mo? Ayos din. Nung simula lang ako medyo nahirapang mag-adjust. Teka, ano nga palang ginagawa mo dito sa Maynila? Don't tell me, lumuwas ka rito para lang maghanap ng trabaho. Hindi. Isa ako sa mga ipinadala sa bagong branch ng office namin dito. At isa rin ako sa mga na-promote na maging supervisor. Wow! Ay, congrats ha! Thank you. Ang galing talaga ng kaibigan ko. Paano parents mo? Yun ang malungkot. Naiwan sila sa Cebu. Ay, Kaya mag-isa lang ako sa tinutuluyan ko. Pero sabi ko sa kanila, kapag stable na ako dito na lang din sila. oo nga. Mas masarap pa rin kasi na, syempre kasama yung pamilya mo. Lalo na, buhay pa naman ang mga magulang mo. Kaya nga, hindi ako bilib dun sa mga kabataang maagang lumalayo sa mga magulang na wala namang mahalagang dahilan. Sinasayang lang nilang pagkakataon na makapiling ang parents nila ng mahabang panahon. Maris, kumusta na si Bunso? Meron pa nga rin lagnat, ma. Pero tuloy naman yung pagpapainom ko ng gamot. Bakit to kayo nakabihis? Meron akong kakausapin. Gusto magbenta ng mga gawa kong pabango. Kaya aalis muna ako. Naku, paano kaya ito? Kailangan ko rin nung umalis. Saan ka naman pupunta? Bigayan ho ng card ni na Junior ngayon para sa first grading. Magulang yung pinapupunta ng teacher para kunin yung card. Narito naman si Annie. Bilin mo na lamang sa kanya si Candy. Sandali ka lang naman, di ba? Oo nga pala, no? Walang pasok si Annie ngayon. Ay, salamat. Nakatapos din ako mag-review. Matinga nga muna si Candy. Taas pa rin ang lagnat ng pamangkin ko Kahit
na pinainom ko na siya ng gamot sa lagnat kanina. Mabuti pa, punasan ko siya. Kuha mo na ako ng tubig. Ba, ang mata ni Candy, tumitirik. Ay, Diyos ko, ito yata yung sinasabi nilang kumbulsyon. Candy, Candy, pamangkin ko. Ay, hindi maaari ito. Dadaling ko siya sa doktor ngayon din. Mailigtas kaya ni Annie ang kanyang pamangkin? Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Jerry Mutia, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Annie. Nilapatan ng tunog ni Bernie Bascao. Sa musika ni Buboy Sanoanga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako. Ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Salamat, Annie. Dinala mo rito sa klinik si Candy. Nakaligtas siya sa malalang epekto ng kumbulsyon. Mabuti naman. Ligtas na ang pamangkin ko, ate. Alam mo, natakot talaga ako kanina. Pero kahit natakot ka, naisip mo pa rin dalhin agad siya sa doktor. Doon sa pinakamalapit na klinik. At yun daw ang nakabuti, ang sabi ng doktor. Sabi po kasi ni inay, tita, ganun daw ang ginawa niya sa akin nung bata pa ako. Buti na lang naalala mo yun. Ano naman sakit ni Candy, ate, Meron tita? pala siyang tigdas. Tigdas? Oo. Mabuti na lang na-check up na ng doktor kaya bawas na yung alalahanin natin.
Salamat ulit, pamangkin, ha? Tita Honey! Oh, Nasaan po si Mommy? pinapatulog si Candy, JR. Bakit? Papaturo po sana ako ng assignment ko sa kanya sa math. Yun lang pala eh. Ako na lang. Huh? Talaga po, tita? Oo. Tuturuan niyo ako? Oo, sabi. Baka matagalan pa si Ate Marie sa pagpapatulog kay Candy. Kaya ako na magtuturo sa'yo. Eh, sige po. Thank you po, ha. Ito po yung notebook ko. Oh, multiplication lang pala eh. Madali lang to. O sige, maupo ka dito sa tabi ko. Nang makapag-start na tayo. Uy, mukhang ang saya mo bro ah. Huhulaan ko. Katatapos lang yung mag-usap ng misis mo ano. Tama ka, Marco. Galing mo manghula. Dati kong trabaho yan bro. Ikaw talaga. Joke lang. Nahawa lang naman ako sa pagiging masaya mo eh. Oh, kamusta naman sila? Okay na. Magaling na rin yung bunso ko. Malaking bagay talaga na naroon sa amin si Ani. Yung maganda ka mo niyang pinsan? Oo. Sabi ni Maris, si Ani na rin daw ang madalas magturo kay JR ng mga assignment niya. Ipakilala mo na kasi ako dyan sa pinsan ni Maris. Para maging magkamag-anak na tayo. Aba, ang dami ng umorder sa'yo, Ani. Halos lahat po ng classmates kong babae, tita. Yung iba nga po dyan, 2 pa yung order eh. Magkaibang brand. Nagustuhan po kasi nila yung mga pabangong ibinigay niyo sa akin. Eh sige, bukas dalhin mo agad ang order nila, ha? Tita, Oh. pwede po ba ako magdala rin ng perfume na pang-mail? Para may offer ko rin po sa mga classmates kong lalaki. Hindi ka mahihiyang mag-alok? Ay, hindi po. Bakit naman po ako mahihiya? Nagpapabango din naman po sila. Sige na po. Pagdali niyo na rin ako ng mga pabangong para sa mga lalaki. Eh baka mahirapan ka sa pagdadala. Kayang-kaya ko po yan, tita. Para naman po makatulong po ako sa inyo. Salamat, Ani. Hindi ka lang basta mabait at masipag. Matalino at matulungin pa. At dahil dyan sa mga ginagawa mo, napapasaya mo ko ng gusto. Wala na si Inay, Tita Lina. Kaya ngayon, kayo na pong tinuturing kong pangalawa kong nanay. Kaya sa inyo ko na po gagawin ang pagpapasayang hindi ko nagawa kay Inay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, pinsan. Ang aga mo naman gumising. Ikaw pala, ate. Oy, ngayon pa lang sana ako magluluto. Nakapagluto ka na pala. Naalala ko kagabi, may lakad kayo ni tita ngayon. Kaya inagahan kong gising ko para makapagluto ako. Oo nga eh. Nagpapasama sa akin si mama. Meron daw siyang bibilin. Kaya pagkahatid namin kay Junior, diretso na kami sa mall. Bahala ka na kay Candy, ha? Oo naman, ate. Huwag kang mag-alala. Bait talaga ng pinsan ko. Buti na lang. Narito ka sa amin. Ay, oo nga pala, ate. Naglagay na ako ng unique toothpaste dun sa banyo para magamit natin. Ay, oo. Salamat uli, pinsan. At saka, pasensya ka na, ha? Sa kwarto mo na naman nakatulog kagabi si Junior. Kasi nawiwili doon sa mga kwento mo. Okay lang yun, ate. Nalilibang din naman ako sa pamangkin ko eh. O sige na, kumain ka na. O ikaw, Tatawagin ko muna si Tita Lina.
Ang bilis ng panahon na, no, Ani? 3 buwan na lang, graduate ka na sa management. Oo nga, Denver. Parang kailan lang. Nagdadalamhati ako dahil sa pagpanaw ni inay. Pero dahil kina Tita Lina, nakaya kong harapin ang mabigat na pagsubok na yun sa buhay ko. At tinulungan ka pa nila sa pag-aaral mo. Oo nga. Kaya ihahandog ko sa kanilang tagumpay ko sa graduation ko. Kung gusto mo, pagka-graduate mo, sa office ka na namin magtrabaho. Oy, talaga? May papasok mo ko doon? Oo, akong bahala sa'yo. Magandang record doon nitong supervisor mong kaibigan. O sige ba? Para magkatrabaho na kaagad ako. And don't worry, hindi kita ipapahiya. Naniniwala ako sa'yo. Kaya nga malakas ang loob kong i-recommenda ka ron eh. At saka, gusto ko rin na lagi kang makasama. Ha? Bakit kayo lang ni Kending narito sa kwarto? Asa si JR? Nasaan pa? Ay di na doon sa kwarto ng tita Ani niya. Batang yun, oo. Napalapit na ng gusto kay Ani. Pero mahirap yun, anak. Bakit yun naman nasabi yan, ma? Ba kung mag-asawa na si Ani, paano na siya? Kahit nga saan magpunta, kahit sa park, gusto niya laging kasama yung kanyang tita. Naku, ma, matagal pa naman siguro mag-aasawa si Ani. Ni wala pang ang boyfriend. Huwag niyo munang alalahanin yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Talaga po, tita? Para sa akin ang necklace na ito. Oo. Regalo ko yan sa graduation mo. Oh, pero ang mahal po nito Nakakaya naman po. Ikaw na bata ka, oh. Lagi ka na lamang nahihiya. Hindi ka naman ibang tao. Pamangking kita. Parang anak na nga ang turing ko sa'yo. Basta ang gusto ko, yan ang isuot mo sa graduation mo, ha? Thank you, Tita Lina. Oo. Bait niyo talaga. Salamat din po sa pagmamahal niyo. Dahil sa inyo, para ako nagkaroon ng bagong nanay. Siya, huwag ka na nga umiyak. Mamaya magkaiyakan pa tayo rito. Tita Ani, alis ka po. Oo, JR. Saan po pupunta? Sa mall. Bibili ako ng shoes. Para po sa graduation mo? Oo. Naku, ang galing mo talaga. Hindi mo nakakalimutan. Siyempre po. Meron na nga po akong card na ginawa for you. Ay, ang sweet naman ng pamangkin ko. Tita, sama naman ako sa iyo. Ha? Sige no. Para makapamasyal din ako. Ay, JR! Ano ba? Inuuto mo na naman ng tita mo, ha? Gabi-gabi mo na lang siyang inaabala. Pati sa pamasyal, gusto mo sumama. Magpapakabait naman po ako eh. Tita, sige na po. Tita Ani. O, sige na nga. Matitiis ba naman kita? Yay! Sandali lang magbibisa po ako. O, sige. Ay, naku, Ani. Baka masyado ka nang maistorbo ni JR, ha? Malikot yun. Hindi naman, ate. Shoes lang naman yung bibilin ko eh. E di pagkatapos dun, magmimerienda lang kami, tapos uuwi na. Ay, ingatan mo siya, ha? Ako na ang bahala sa kanya, ate. Oh, JR, dito ka lang sa tabi ko, ha? Isusukat ko lang itong shoes, ha? Tita, pwede po ba tayong bumili ng chocolate? Meron po kasi ako nakita na gusto ko eh. Oh, sige. Dadaanan natin mamaya, ha? After ko magsukat ng shoes, okay? Kukunin ko na lang po. Tanaw nyo naman po ako eh. Oh, sige na nga. Pero bumalik ka kagad dito, ha? Opo, tita. Sige po. Tuwan-tuwa ang pamangkin ko. Lagi naman siya nakakapamasyal.
Wala talagang kasawa-sawa sa mall mga bata. Ay, teka. May sukat na nga itong dalawang sapatos para malaman ko kung alin dito ang mas okay sa paa ko. Pagkatapos namin dito, kakain naman kami dun sa... Ano ang nangyari kina Ani? Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Jerry Mutiat, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ari. Nilapatan ng tunog ni Bernie Bascao. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Ma, salamat at dumating na kayo. Oh, bakit umiiyak ka? Parang namumutla ka pa. Si Annie kasi nagpunta dito sa malapit sa mall. Ay, sumama si JR sa kanya. Oo, ngayon. Narinig ko sa radyo. May sumabog na bomba doon sa mall na yun. Oh, Diyos ko. Ma, ang anak ko. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Halika. Magpunta tayo ron. Aba. Iabilhan na muna natin si Candy sa kaibigan mo para malaman natin kung ano nangyari.
Honey, ano na pakiramdam mo? Medyo masakit pa po katawan ko. Ano ba nangyari? Bakit napasama kayo sa mga nasugatan sa mall na yon? Bumili po ako ng sapatos. Nagsusakat ako ng sapatos noon nang biglang sumabog. Si JR naman, bumili ng nagustuhan niya. Tita? Tita, si JR po! Ano na nangyari sa kanya? Honey, hindi nakaligtas sa pagsabog na yun ang iyong pamangkin. Wala na siya. Wala na. JR! Pamangkin ko! JR, anak ko. Bro, JR, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? ang panganay ko, Marco. Wala na. Anong wala na? Bro, hindi kita maintindihan eh. Patay na siya, pare. Wala na ang anak ko. Bakit? Anong nangyari? Napasama sila ni Ali sa pagsabog na nangyari sa isang mall na kinaroroonan nila. Yun ang sabi ni Mrs. Oh my God! Bro, condolence. Napakasakit, pare. Patay na ang junior ko. Anong balak mo ngayon yan? Si Annie, nagmulat na ng mata. Annie, kumusta ka na? Narito ka pala. Ito, sobrang nasasaktan. Dahil sa pagkawala ng pamangkin ko. Sakit, Denver. Ano? Kung alam ko lang, hindi ko na lang sana siya isinama doon. Kahit pa magpumilit siya. Ngayon, labis-labis ako sinusumbatan ng konsensya ko. Dahil sa nangyari sa pabangkin ko. Tama na. Baka mapinat ka. Hindi mo naman kasalanan na nangyari. Biktima ka rin. Gawa ng mga masasamang tao na ibig mamisala ng kanilang kapwa. Denver. Magpalakas ka para makaabot ka sa burol ng pamangkin mo. Si Ate Maris. Nag-aalala ko. Nakagalit siya sa akin. Hindi pa ba siya nagpupunta rito? Hindi. Si Tita Lina lang ang nagpupunta dito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Anak, bakit naman ganon? Hindi mo na tinapos ang grade 1. Iniwan mo na agad si Mami. Hindi mo na hinintay ang daddy mo. Anak, narito na asawa mo.
Maris, Ronnie ang anak natin. Iniwan niya na tayo. ang kawawa kong anak. Ni hindi na naabot ang kanyang mga pangarap. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga may kapangyarihan kung sino ba naglagay ng bomba sa mall na yon ay kinamatay ng marami. Hindi baling mamatay na silang lahat. Wag lang ang anak namin, ma. Wag lang si JR. Tama si Marisma. At kasalanan nito ni Ani. Ronnie, yan din ang nararamdaman ko. Galit. Galit ako sa babaeng yun. Mga anak, huwag kayong magalit sa kanya. Siya man nasugatan. Kaya nga nasa hospital pa rin siya at nagpapagaling. Kung hindi niya sinama ang anak namin, hindi mamamatay si JR. Sana siya na lang ang namatay. At hindi ang aking anak. Oh, narito na tayo sa inyo, Ani. Sabi ni Aling Lina, ngayon ang libing ng pamangkin mo. Lumapit tayo sa kabaong ng pamangkin ko, Denver. Oh, ayan siya. JR, pamangkin ko. I'm sorry. Hindi ka na naprotektahan ni Tita. Sana pala, hindi na lang kita isinama. Ani, Denver, mabuti nakaabot kayo. Nagmadali po kami dahil gustong makita ni Ani si JR. Tita Lina, Galit na galit sila sa iyo, Ani. hindi ko po sila masisisi, Tita. Dahil ako man, nagagalit din po ako sa sarili ko. Bakit nagpunta ka pa dito sa punerarya, Ani? Ate Maris, patawarin mo ko. Hindi ko gustong mamatay si JR. Sinungaling! Ate! Pinabayaan mo anak ko? Dahil lang mas inintindi mo yung lecheng sapatos na binili mo, di ba? Hindi, ate, hindi totoo yan. Hindi! Anak, tama na yan. Ay, ayoko. Gusto kong ibus ang lahat ng galit ko sa babaeng ito! Sa walang utang na loob na babaeng ito! Ate! Aling Maris, baka humabinat ang pinsa nyo. Wala akong pakialam! Gusto ko nga mamatay na to eh! Tama na, tama na. Denver, ilayo mo dito si Ani. Halika na. Ani, Tita, kumusta po ang libing? natagalan bago mailagay sa nicho dahil kay Maris. Halos mahimatay ang pinsan mo. Kawawa naman si ate. Alam kong higit na masakit sa kanila ni Kuya Ronnie ang nangyari. Dahil silang mga magulang. Kasalanan ko ito. Hindi iya. Marahil hanggang doon lang talaga ang buhay ng aking apo. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Huwag mo pahirapan. Dahil lalong naghihirap ang loob ko. Nawala na nga ang aking apo. Dalawa pa kayo ng anak ko na pinahihirapan ng sarili. Maraming salamat po sa pangunawa, tita. Napakabuti niyo talaga. Paano na po kaya ako kung wala kayo? Ipanalangin natin sa Diyos na sana tulungan niya tayo upang mapagtagumpayan ang mabigat na pagsubok na ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas.
Ani, alam kong hindi ka nakakapag-grocery ngayon kasi busy ka nga at may sakit pa. Kaya ito, ipinagdala kita ng mga ACS products, unique toothpaste, seal bath soap. Salamat. Salamat sa pagdalaw, Denver. Mas gusto kong dalawin ka kaysa tawagan lang. Kasi kapag ganito, nakikita kita ng buo at mas makakapagkwentuhan tayo ng maayos. Kumusta na kayo rito? Iba na. Kesa sa dati, Denver. Nung buhay si JR, masaya kami lahat. Ngayon, kami lang ni tita ang nag-uusap. Si ate hindi na ako pinapansin. Piniiwas din ako ni tita sa kanya. Para daw wag ako masaktan. Ang Kuya Ronnie mo, galit din ba siya? Oo. Nung minsan nagkasalubong kami dito, sama ng tingin niya sa akin. Pero narito si tita kaya di niya ako nasaktan. Napakahirap, Denver. Dahil sa pangyayaring yun sa amin ng pamangkin ko. Nasira ang maligayang samahan namin sa bahay na ito. Hindi rin ako naka-attend ng graduation ko. Sige na, tumahan ka na. Lagi ka na lang umiiyak. Para tuloy, ang laki ng ipinayat at itinanda mo. Paano pa kaya ako sasaya? Kung ganito na ang buhay namin dito. Ani, kailangan mong kumilos. Hindi tama yung lagi ka na lang magmumukmuk. Kung nakikita ka ngayon ng pamangkin mo, tiyak na hindi siya matutuwang ganyan ka. Denver. Nga pala, hiring sa office namin ngayon. Baka gusto mong ituloy na ang pag-a-apply. Kahit anong gawin ko, hindi ko makalimutan ang nangyari sa iyo, anak. Nanggigigil ako sa galit. Ronnie, naglalasing ka na naman. Hayaan mo lang ako. Gusto kong makalimot. Makalimot? Makakatulong ba yan? Para makalimot? Kapag lasing na ako, makakatulog ako. At kahit sandali, makalilimot ako. Ganon? Dapat din pala uminom ako niyan. Well, sige. Bobo. Sandali. Oh, eto ang sayo. Kaya na. Kaya ko naman pala ang lasa. Maris, hindi na ako babalik sa Dubai. Ha? Hindi ko rin makakaya magtrabaho pa doon matapos ang pagkamatay ng aking junior. Dito na lang ako. Kasama niyo ni Candy. Kung gano'n, let's drink to that! Sige. At gusto ko rin, planuhin natin ang pagganti kay Annie. Kailangan pagdusahan niya ang pagkawala ng ating anak. Hoy, halika nga dito, babae ka. Aray ko, ate, ang braso ko. Bakit mo dinala ng chocolate si Candy? Ha? Naisip ko lang na pasalubungan siya. Para ano? Para umamo sa'yo? At pagkatapos siya naman ang susunod na mamatay? Ha? Maris! Ate, patawarin mo na sana ako. Hindi!
Ate! Hanggang kamatayan na ang pagkamuhi ko sa iyo! Hindi na nga kaya magkasundo ang magpinsan? Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Dionel Benjamin, Phil Cruz, Jerry Mutia, at si Chiquit del Carmen Amor bilang Annie. Dilapatan ng tunog ni Bernie Bascao. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang may init at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Ani? Ani, tulog ka na ba? Tita, bakit po? Nakarating sa akin ang nangyari sa inyo kanina ni Maris. Sinaktan ka raw niya. Mabuti na nga lang dumating yung kaibigan ni Maris. Naawat siya. Tita Lina, hindi pa rin ako mapatawad ni ate. Hanggang ngayon. Napakasakit kasi nang nangyari, Ani. Lalo na junior ni Ronnie ang nawala. Pero wag ka sanang mawala ng pag-asa. Malilimot at matatanggap din nila ang lahat. Basta ipagpatuloy lang natin ang pagdalangin sa Diyos. Sana naman huwag ka magagalit sa aking anak at manugang.
Oh, Ani, hindi mo ginagalaw ang merienda mo. Pasensya ka na, Denver. Naalala ko lang kasi sina ate. Para hindi masira ang trabaho mo, iwan mo sa bahay ang problema mo para makafocus ka. Sinisikap ko namang gawin. Pero minsan, talagang pumapasok sila sa isip ko. Tulad ngayon. Buti na lang ka mo kahit galit sa yung pinsan mo at asawa niya, marunong namang umunawa ang tita Lina mo. Alam mo, si tita na nga lang ang nagpapalakas ng loob ko. Nakakalungkot naman. Hindi pala ako kasama sa mga nagpapalakas ng loob mo. Ha? Pasensya ka na. Ang ibig kong sabihin, doon sa bahay. Oh, you don't have to explain. I understand. Kaya nga, kahit may gusto kong sabihin sa'yo, minabuti kong ipagpaliban na lang. Saka na lang. Kapag nalutas na mga problema mo. Ano ba yun? Sige na. Ang page yun? Hindi, ito. Ayan. Sige na, kumain na tayo. Sige na. Oh, sige na. Kumain na tayo. Masarap yung merienda natin na yan. Marco, kumusta ang trabaho? Mabuti naman. Pero mas mabuti sana kung kasama ka na uli namin. Hindi na ako babalik doon. Nawalan na ako ng gana magtrabaho. Bro, alam kong masakit ang pinagdaraanan mo. Kahit hindi pa ako naging ama, alam kong mahirap yan. Dahil akong tumatayong ama ng 2 anak ng ate kong byuda. Kaya, huwag ka sanang magalit sa sasabihin ko, ha? Ano ba sasabihin mo? Pinahihirapan mo lang ang sarili mo, bro. Sa ginagawa mo. Dapat, huwag kang ganyan. Lalaki ka. Dapat, mas matatag ka kaysa kay Maris. Tingnan mo nga, oh. Ang laki ng ipinayat niyo ni Maris. Bro, baka magkasakit kayo niyan. Mas mabuti pa nga kung mamamatay na kami na asawa ko. Ano ba namang salita yan? Pareho lang kami ng nararamdaman ni Maris. Gusto na namin mamatay. Bakit? Si JR lang ba ang mahalaga sa inyong dalawa? Kaya nang mawala siya, gusto nyo nang mamatay. Si Candy, wala ba siyang halaga sa inyo? Marco, Tanggapin nyo na ng maluwag sa dibdib nyo ang nangyari. Upang makapagsimula kayong muli. Kasama ang inyong bunso. Bro, kailangan niya kayo. Buisit na mga damit to. Bakit ba dinidikit sa mga damit namin? Ang dapat dito, ipagtatabon sa putik. Yan ang bagay sa mga damit na yan. Ate! Ate, bakit mo naman hinagas sa putik ang mga damit ko? Huwag mo nga ididikit sa mga damit namin yung mga damit mo, kriminal. Hindi naman nakadikit At hindi rin ako kriminal, ate. Hindi ko kagustuhan ang lahat. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na mabubura sa isip ko na ikaw ang dahilan. Kaya namatay ang anak ko. Ikaw! Paano mo ba ako mauunawaan, ate? Lumayas ka sa harap ko! Lumayas ka! Ate! Bakit ba hindi ka pa umalis dito sa bahay namin? Sampid ka lang naman dito! Umalis ka na! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. nakita ko ang ginawa mo kanina kay Ani Maris. Naku, Ronnie, galit na galit ako sa kanya. Kaya nga, hinagis ko sa putikan lahat ng mga damit niya na nasa sampayan. Alam mo, kulang pa yun eh. Ang dapat, mawala na siya rito. Salot siya. Kriminal. Pinalalayas ko na nga. Ewan ko. Di ko alam kung susunod. Hindi susunod yun. Baka palang mukha nun eh. Kinakampihan pa ni Mama Lina. Ano kayang dapat natin gawin? Gusto ko talagang mawala na rito ang babaeng yun.
May naisip ako. Sa pamamagitan ng gagawin mo, mapipilitan siyang umalis. Bakit? Ano yun? Anong gagawin ko? Oh, Ani, narito na tayo sa park. Pero hindi ka pa rin relax. Para kasing bawat araw, lalong bumibigat ang dalahin ko, Denver. Tingin ko nga rin eh. Ano kaya kung umalis ka na doon? Ano? Lilipat ako ng bahay? Sa ngayon, yun lang ang nakikita kong solusyon eh, para mapalayo ka na sa gulo. Hindi, Denver. Ayoko. Pero Ani, lagi ka na lang nilang sinasaktan. Lalo na kapag wala ang tita mo. Lalo lang nila ako hindi mapapatawad pag umalis ako. At saka ayaw ko silang iwan. Pamilya ko sila. Pero Ani, Basta, hindi ako aalis. Sisikapin ko pa rin ipaunawa sa kanilang panig ko. Magtitiis pa rin ako. Ano bang sasabihin mo sa akin, anak? Tungkol kay Aning kriminal. Anak, huwag mo naman tawaging kriminal lang yung pinsan. Hindi naman totoo yun. Huwag niyo na kayo pagtanggol pang babaeng yun. Kinausap ko kayo dahil ayoko na siyang makasama pa dito sa bahay. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Palayasin niyo na siya dito. Paris! Sobra ka naman! Ako pa? Ako pa ngayon na sobra? Mama, kami namatayan ng anak. At apo ninyo yun. Dapat nga kaming kawaan nyo. Dapat magsama-sama tayo para maparusahan ng walang hiyang ani na yun. Ilang ulit ko bang sasabihin? Walang kasalanan ng pinsan mo. Ay, tama na nga. Tama na usapang to. Mamili kayo, ma. Kami ni Ronnie at ng apo ninyo? O ang pinsan kong kriminal? Ate Maris, pwede ba tayong mag-usap? Wala akong panahon na makipag-usap sa'yo. Narinig ko yung mga sinabi mo kanina kay tita. O ano ngayon? Bakit mo pinahihirapan ang mama mo, ate? Magulang mo siya. Hindi mo dapat pahirapan ang kalooban. Ate! Kulang pa yung sampal na yan. Sa mabigat mong kasalanan sa akin. Wala kang karapatan na pagsabihan ako, ha? Dahil ikaw ang sumira sa maligayang pamilya na ito. Ate! Wala kang utang na loob. Kung nalaman ko lang na pababayaan mo anak ko, na mamamatay sa kamay mo, hindi ka na lang sana namin tinulungan. Bakit hanggang ngayon sinisisi niyo pa rin ako? Hindi ko ginusto ang nangyari. Alam ng Diyos na saktan din ako tulad ninyo. Pero anong magagawa ko? Hindi ako may hawak ng buhay ng tao! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Ani, bakit nakalabas lahat ang mga gamit mo? Ano ibig sabihin ito? Alam ko po. Pinamimili kayo ni Ate Maris, tita. Ani, Ayoko na kayong pahirapan pa. Napakabait niyo po. Ani. Tama na sa akin ang malasakit at pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin. Ako na ang aalis. Upang makasama niyo pa rin si Ate Maris.
Hindi kita pinaalis, Ani. Gusto kong naririto ka. Nakasama ko. Gusto ko rin pong kasama kayo, tita. Kasi dahil sa inyo, nagkaroon ako ng panibagong ina. Pero, kailangan kong lumayo upang manatiling buo ang inyong pamilya. Pero, Ani, saan ka pupunta? Malilipat po ako ng tirahan malapit sa opisinang pinapasukan ko. Huwag po kayong mag-alala. Iingatan ko po ang sarili ko. Paalam na po, tita. Ani, Salamat po sa lahat-lahat. Mamimiss ko po kayo. Ani, ang pamangking ko. O ano, Ani? Okay na ba sa itong apartment na ito? Medyo maliit nga lang. Ibinili nga rin pala kita ng smart dishwashing, unique toothpaste, shield bath soap. Alam kong kailangan mo yun eh. Salamat. Tama na ang apartment nito, Denver. Ako lang naman mag-isa. Salamat nga pala sa pagtulong mo, ha? Ani, igit pa rito, handa kong gawin para sa'yo. Denver? Alam kong hindi pa itong tamang panahon para sabihin ko ito dahil magulo pa ang isip mo. Pero hindi ko na rin mapigil ang isinisigaw ng damdamin ko. Ani, I love you. Noon pa. Denver? Sana huwag kang magalit. Hindi naman ako nagmamadaling sagutin mo. Ang ipakikiusap ko lang, hayaan mo damayan kita sa iyong mga pinagdaraanan. Hayaan mo ipakita ko sa iyo at iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Napakatahimik ng buong kabayan. Sa wakas, napalayas ko na rin si Ani. Tama ang itinuro sa akin ni Ronnie. Pero bakit ganito? Bakit nalulungkot pa rin ako? Nasasaktan. Bakit hindi pa rin ako masaya? Ano pa ba ang dapat kong gawin? Magbalik pa kayang muli ang kaligayahan sa tahanan ni Lina? Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Jerry Mutia, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ani. Nilapatan ng tunog ni Bernie Bascao. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito.
Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Nagluto ako ng masarap na hapunan, Denver. Oh? Dito ka na kumain. Malungkot kasing kumain mag-isa eh. Oo ba? Masama raw itong mag-isa grasya, lumalabo ang mata. Kaya hindi ko tatanggihan yan. Asa nga pala, binili kita ng Shield Bath Soap. Maganda to. Gamit namin ito sa bahay, napakabango. Alam ko, gamit din yan ni na Tita Lina. Ganun ba? Oo, thank you ha. Okay lang yun. Pakakainin mo naman ako mamaya eh. Oh, lalim na naman ang buntong hininga mo. Naalala ko lang si na Tita. Kumusta na kaya sila? Alam mo, Denver, pinipilit ko lang maging masaya pero deep inside, na malungkot ako. Naalala ko pa rin mga happy moments namin sa bahay nila. Why don't you visit her? Para malaman mong lagay ng tita mo. Baka magkagulo na naman sila dahil sa akin. Di, tawagan mo na lang siya. Video call. Hindi ka kumakain, Maris. Masarap ng dala kong pagkain. Ikaw na lang. Wala akong ganang kumain. Doon muna ako sa kwarto. Sandali. Lagi ka na lang ganyan. Walang gana, malungkot. Pareho na lang kayo ni Mama Lina. Dapat nga, magsaya na tayo. Dahil wala na rito pinsan mo. Nakaganti na tayo sa kanya. Bakit ikaw? Masaya ka na ba? Kumpleto na ba uli buhay mo? Maris, Bumalik ka na ba sa dati? buwisit ang bahay to. Oh. Ayoko na rin kumain. Tapa mo na lang yan. Oh,
Salamat, tumawag ka. Ang tagal mo namang hindi tumawag. Wala na tuloy akong balita sa'yo. Pasensya na po, tita. Iniiwasan ko lang na magkagulo po ulit kayo dahil sa akin. Oh, ano? Kumusta ka na, pamangkin? Kumakain ka ba ng maayos diyan sa tirahan mo? Ha? Tita, madalas ko po kayong naaalala. Kayo ni ate. At ang mga masasaya po natin pinagsamahan. Lagi rin kitang naiisip eh. Sana naman dumating ang panahon. Muli ka namin makasama. Miss ko na po kayo, Tita Lina. Lalo naman ako, Ani. Basta, huwag tayong tumigil sa pagdalangin. Kahit hindi ka namin kasama. Lagi pa rin malungkot si Maris? Walang ganang kumain? Tingin ko nga, lalo pa siyang lumala. Dahil hindi na siya mapagkatulog. Madalas, bigla na lang iiyak. Pareho na sila ni Mama. Alam mo bro, palagay ko, dapat magpunta kayo sa isang psychologist para mapayuhan kayo ng tama. Ano? Kasi depression na ang umaatake sa kanila at maaring ganun ka na rin. Marco, Ronnie, look at yourself. Hindi na ikaw yung dating Ronnie na kaibigan ko. Hindi ka na nag-aayos. Bro, parang hindi ka na rin naliligo. Ayaw mo na rin lumabas at magtrabaho. Ronnie, sign of depression ang nararamdaman yung lahat. Huwag ka sanang magalit sa sinasabi ko ha. Bro, kaibigan mo ako. Kaya naman nagmamalasakit ako sa'yo. Sa inyo ng pamilya mo. Makabubuti kung may makapagpayo ng tama sa inyo. Baka lumala pa kayo kung hindi ka kikilos. Marco, hirap na ako. Bro, sundin mo sana ako. Kung ayaw mo naman sa psychologist o sa isang pastor kaya, doon ka magpunta. Maniwala ka. Makatutulong yun upang gumaan ang bigat ng kalooban nyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sila ba ang mga sinasabi mo sa akin, Marco? Yes, Pastor Franz. Ito po si Ma'am Lina. Good morning po. At siya naman po si Maris, ang anak ni Ma'am Lina. Magandang umaga po, Pastor. At ito naman po si Ronnie, ang best friend ko. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa inyong lahat. Isinama ko po sila rito dahil ang sabi po ninyo, hektik po yung schedule nyo at hindi nyo sila maaaring puntahan sa bahay nila. Oo. Pasensya na kayong lahat. Marami kasi ang nagpapa-counsel. Naunawaan po namin. Actually, may isa pa akong papayuhan na pinapupunta ko rito. Tumawag siya sa akin kagabi. Ang sabi niya, darating siya. Magandang umaga po, Pastor Franz. Heto na pala siya. Good morning din, Iha. Come in. Ani? Ate Maris? Kuya Ronnie? Tita Lina? Oh, magkakakilala kayo? Oo, Pastor. Marahil nga, niloob ng Diyos na magkatagpo-tagpo kami rito sa harapan nyo upang mailawan nyo ang aming isipan. Ngayon, alam ko na ang problema ninyo. Ang malungkot na pangyayaring naganap sa buhay ninyo. Maging ang panig ng bawat isa sa inyo. Ngayon, ako naman ang magsasalita sa inyo. At sana, pakinggan niyo ako. At buksan nawa ng Diyos ang inyong puso at isipan. Nauunawaan ko na namimigati kayo dahil sa pagpanaw ng inyong mahal sa buhay.
para sa inyo hindi mabuti ang naganap. Ngunit, alam nga ba natin kung anong makabubuti? Hindi. Dahil ang tunay na nakaalam ng makabubuti ay ang Panginoong Diyos lamang. Kaya lang, kapag ginagawa na niya ang mabuti, tumututol ang tao. Ayaw pasakop sa kanyang kalooban. Para bang mas marunong pa sila sa Diyos na lumalang. Ganong hindi naman nila batid ang mangyayari sa kinabukasan. Katulad ni JR, may nakababatid ba sa inyo kung sa kanyang paglaki, hindi siya maliligaw ng landas? Wala, hindi pa. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Kung ganon, bakit kayo tumututol ng kinuha na niya? Samantalang ang buhay naman nating lahat ay galing sa Kanya. Pastor, Maraming paraan upang mapagtagumpayan ang nararamdaman ninyong depression. Subalit ang pinakamabisang paraan ang ibig kong ibahagi sa inyo. Ito ay ang pagbubukas ninyo ng inyong puso sa Panginoong Diyos. Ilagak niyo sa Kanya ang nadarama niyong kabigatan at hilingin ninyo na turuan niya kayong tanggapin ang Kanyang kalooban. Patawarin ninyo ang mga may pagkukulang sa inyo, pagkat tayong lahat ay Kanyang pinatatawad at pinagpapasensyahan. Pastor Franz, Dapat niyo malamang inutos din niya na piliin natin ang maging maligaya. At magagawa lamang natin ito kung tayo ay magpapasakop sa Kanyang kalooban at magiging mapagpatawad. Mula nang umalis tayo sa bahay pastoral, hanggang ngayong narito na tayo sa bahay, wala kayong kibo. Nalulungkot pa ba kayo, mga anak? hindi na po, Mama. ako rin po, Mama Lina. Ang totoo nga niyan, magaan na ang damdamin namin. Ang iniisip po namin ay kung paano itutuwid ang nagawa namin pagkakamali kay Annie. Kanina nga gusto ko na sana siyang pigiling umalis eh. Gusto ko na sanang humingi ng tawad. Oh, bakit hindi mo ginawa, anak? Dahil iniisip ko, gawin po yun dito. Dito sana sa bahay. Sa lugar na kung saan naging napakasaya nating lahat. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Ani, ang daming pagkain yung dala mo ah. Saan mo yahatid yan? Kina tita, Denver? Pupunta ka ron ngayon? Oo, magaan ang damdamin ko. Kaya naipasya ko na humingi ulit ng tawad kina ate. Pwede ba kitang samahan? Oh, dapat. Dahil magtatampo ako sa'yo pag hindi mo ako sinamahan. Ani? Sabi ko sa'yo, magaan na ang loob ko. Kaya gusto ko na rin buksan sa'yo ang aking puso. Denver, mahal din kita. Ani, salamat. Maraming salamat. Pangako, magiging karamay mo ko sa lahat ng panahon ng buhay natin. Aasahan ko yan. O halika na, dalhin na natin ito kina tita para umabot sa tanghalian. Ani, narito ka? Oo, ate. May dala ako mga pagkain. Mga paborito ninyo. Maris, handa na ako. Annie? Ako nga, Kuya Ronnie.
hihingi sana ako ng tawad sa inyo. Alam mo ba pupuntahan ka talaga namin ngayon, pamangkin? Para magkausap tayong lahat? Oo nga, pinsan, totoo yun. Ibig bang sabihin ito, ate? Hindi na kayo galit sa akin? Hindi na, pinsan. At patawarin mo kami sa mga maling ginawa at sinabi namin sa iyo. Salamat, Diyos ko. Naunawaan din ninyo ako. Naunawaan din ako ng mga mahal ko sa buhay. Dininig niya tayo, pamangkin. At ngayon, muli nang magbabalik. Ang saya sa tahanang ito. Oo, ate. At sama-sama nating sasalubungin ang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Jerry Mutia, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ani. Nilapatan ng tunog ni Bernie Bascao sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.